may nagbukas na muli ng librong ito. Magandang araw sa iyo, Iho. Ano ang ngalan mo? Ako nga pala si Jet Hilaw. Teka. Nasaan ako? At mawalang galang na po. Sino po kayo? Bakit ako nasa librong ito? At paano po ako makakaalis sa librong ito? Ako nga pala si Binibining Dayan Tuma, ang tagapangalaga ng librong ito. Naririto ka dahil may nais kang gustong malaman sa ating kasaysayan, hindi ba? Upang makabalik sa iyong libro, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan at talakayin ang ilan sa mga mahalagang aspekto ng iyong natutunan sa Kasaysayan 1. Tama? Pag-uusapan natin ang may init na paksa tungkol sa kalagayan ng bansa sa Information Age. Ilalatag namin ang mga katotohanan at opinyon patungkol sa historical revisionism, historical distortion, ang paglaganap ng fake news, at tukuyin kung may mga paraan na makakatulong sa pagresolba ng mga isyong ito. Total, narito naman na ako at kailangan ko makabalik sa aking mundo. Makikibahagi ako sa iyo, Binibini Dayan. At nais kong sabihin na sa panahon namin ngayon, napakaraming kumakalat na fake news. Bilang isang YouTuber at content creator, napakadali gumawa at mag-upload ng content at maglahad ng impormasyon sa social media. Sa panahon ngayon, napakadaling baguhin ng kasaysayan dahil sa paglaganap ng mga fake news. Ang mga ito ay nagdudulot ng kalituhan at maaring magkaroon ng malawak na epekto sa pagkakaintindi ng sarili nating kasaysayan. Naging makapangyarihan na instrumento ang social media sa panahon na ngayon. At ito'y maaring gamitin sa mabuti o sa masamang paraan. Kaya narito ako at nais kong magbigay at ipaliwanag at magsalaysay ng mga hakbang na maaring tayo'y makagawa upang mapanatili ang integridad ng kasaysayan. Una nating pag-uusapan ang kung paano naapektuhan ng Information Age ang kasalukuyang pandemya, ang problema ng fake news at historical distortions. Sa panahon ng Information Age o digital na kapanahunan, ang paglaganap ng teknolohiya at social media ay nagdudulot ng mas maraming pagkakataon para sa fake news at historical distortion na kumalat. Madali na magpakalat ng di totoong impormasyon at maling interpretasyon ng kasaysayan sa mga online platforms. Sa mga nakaraang taon, tayo ay nasubukan ng isang pandemya na nagdudulot ng malawakang pagbabago sa maraming aspekto ng buhay natin, lalo na sa mundo ng internet. Naging sentro na ito ng ating buhay araw-araw, na kung saan halos lahat ay nakadepende dito para sa komunikasyon, trabaho at libangan. Sa kabilang banda, bagaman ang social media ay naglalaro ng malaking papel sa pagpapakalat ng impormasyon sa panahon ng pandemya, ito rin ay nagdala ng malawakang kakulangan ng tamang impormasyon at nagpalaganap ng takot sa mga mamamayan. Ang kakulangan sa akses sa tamang impormasyon at ang takot para sa kalusugan ay nagpalakas sa pagkalat ng hindi tama at maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan at kawalan ng katiyakan sa panahon ng krisis na ito. Para labanan ng problemang ito, ang mga mamahayag katulad natin ay mahalagang maging mapanuri at magsagawa ng maayos na fact-checking bago mag-publish ng isang balita. Mga historiador ay maaaring makatulong sa pagsusuri at pag-aaral ng mga kasaysayan upang tukuyin ang mga maling impormasyon at ilahad ang tamang impormasyon sa publiko. Mahalaga rin ang edukasyon at kaalaman tungkol sa media literacy para sa mga mamamayan upang sila ay mas maging mapanuri at maging kritikal sa impormasyon na kanilang natatanggap. Tama yan, Ginoong Jet. Ang mga mamahayag ay mahalaga sa pagtutukoy at pagsusuri ng mga fake news.
Ang mga historiador ay maaaring maging bantay sa tamang interpretasyon ng kasaysayan. Para naman sa mga mamamayan, ang edukasyon tungkol sa media literacy ay mahalaga para sa pagpapalaganap ng kritikal na pagsusuri sa impormasyon. Sa dokumentaryong Philippine Treasures ni Mel Tiangco, dito itinampok ang mga pagsisikap ng mga Espanyol at Amerikano na iwaksi ang mga pamana o legacy ng mga sinaunang Pilipino. Ginawa nila ito upang maisakatuparan ang kanilang layunin sa kolonyalismo. Ang mga Espanyol ay nagsagawa ng mga hakbang upang maisakatuparang makuha ang yaman ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalaganap at kontrol sa kultura at relihiyon ng mga Pilipino. Ipinilit nila ang kanilang mga paniniwala at relihiyon tulad ng Kristyanismo upang mapalitan ang mga sinaunang Pilipino. Nilabag din nila ang tradisyon at sistema ng pamahalaan na nagdulot ng malawakang pagbabago sa lipunan. Ang mga Amerikano naman, sa kanilang pananakop, ay nagdala ng mga institusyon at sistema ng edukasyon na kanilang hinikayat ang mga Pilipino na tanggapin. Bagamat ito ay positibong epekto sa ilalim ng kolonyalismo, ang layunin pa rin nila ay palitan ang mga katutubong sistema at kultura ng mga Pilipino para mas mapabilis ang kanilang pananakop at ang pagpapalaganap ng kanilang kultura at pagpapalakas ng kanilang kontrol. Bukod dito, ang mga Espanyol at Amerikano ay nagkamit ng mga likas na yaman ng Pilipinas tulad ng ginto, lupain at iba pang yaman ng bansa. Ipinagkait sa mga Pilipino ang karapatan sa kanilang sariling yaman na siyang nagdulot ng kahirapan at pag-aalipusta. Kaya't mahalaga na tayo ay magbakasyon o balikan ang kasaysayan sa panahon ngayon. Tulad ng mga pananakop sa ating bansa, at upang hindi natin makalimutan ng ating kasaysayan at upang mas mapanatili ang pagpapahalaga sa ating kultura, kalikasan at kasaysayan bilang mga Pilipino. At sa huli, ang dokumentaryong Lapu-Lapu ni J. Taruk ay nagpapakita kung paano marami sa atin ang hindi pa lubos na nauunawaan ang ating kasaysayan. Ito ay dahil sa kakaunti lamang ang orihinal na dokumentasyon at perspektibo mula sa mga lokal na tao noong mga sinaunang panahon. Mula sa dokumentaryong Lapu-Lapu ni J. Taruk, napagtanto namin ang kahalagahan ng patuloy na pagsusuri at pagsasaliksik sa kasaysayan. Marami pa rin tayong hindi nalalaman tungkol sa mga pangyayari noon at mga tanyag na tauhan sa ating kasaysayan dahil ang maraming impormasyon ay nagmula sa mga kauna-unahang banyagang manunulat at kolonisador. Ang mga perspektibo ng mga lokal na tao ay madalas na hindi naitala. Ang katotohanan sa kasaysayan ay maaaring magbago sa paglipas ng mga taon dahil sa pagdami ng mga bagong ebidensya at pagsusuri. Ito ay isang natural na bahagi ng pag-aaral ng kasaysayan na nagpapahayag na ang ating kaalaman ay hindi laging kumpleto at tama. Ang pagpatuloy na pag-aaral ng kasaysayan ay mahalaga para lalo natin mapalawak at mas lumalim ang ating pag-unawa sa ating kultura, lipunan at nakaraan. Sa kabuuan ng aming ulat ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang edukasyon, malalim na pagsusuri at pag-aaral sa kasaysayan. Ito ay isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lamang isang pagsasalaysay ng nakaraan, kundi isang buhay na alon ng pangyayari at interpretasyon. Sa aming talakayan, nais naming itaguyod ang diwa ng makabuluhan at makataong pag-aaral ng kasaysayan para sa kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtalakay ng aming konsepto patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, Ginoong Jed. At dahil dyan, makakabalik ka na sa mundo mo. Huwag na huwag mong kakalimutan na sa susunod na ating bakasyon, balikan ang kasaysayan sa panahon ngayon. Salamat sa inyo, Binibini Dayan.
At marami ako natutunan patungkol sa kasaysayan nating Pilipino. Dahil sa ating pag-uusap ay naliwanagan ako sa mga konsepto na hindi ko akalain na maintindihan ko ng lubusan. Tiyak na makakasagot ako sa aming asignaturang Kasaysayan 1. Maraming salamat sa inyo, Binibini Dayan. Muli, ako si Jet Hilaw at ang kasama ko ay si Dayani Tuma. At ito ang Bakasyon. Balikan ang kasaysayan sa panahon ngayon.